The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. The Business Mentor Talks sa Manila Times. Nako, ikaw ba mahilig maghalaman? Ikaw ba ay naging plantito, plantita, kapatid at kapamilya? At ano ba ang naging experience mo? Etong taong itong papakilala ko ay dating siya OFW nagbebenta ng mga point of sales, no? Yung mga sa mga F&B, no? Food and beverage. And then all of a sudden, siguro balik niya dito sa Pilipinas ay nakita nila isang, no? Imagine siya at ang kanyang misis na nakakita ng isang opportunity. Opportunity. So, huwag na natin patagalin. Yan po si Mr. Okay? Didikit ulit ha. Mr. Nori Retiro ng Plants in the City PH. Good morning Sunday to you, Nori. Kamusta na? Sir, good morning Sunday. So, ayun, sa mga nanonood at nakikinig sa ating session ngayon, magandang araw sa inyong lahat. So kami, si Plants in the City PH is a mission-driven company that connecting nature papunta po sa inyo. So we start as a small company way back 7 years ago. Nakita namin may isang nagtitinda ng plants dun sa may simbahan, and then we see na pwede itong pangregalo. Pwede natin pangregalo sa mga events, yan, sa mga birthday party, pang souvenirs. So doon kami nagstart, nagkaroon ng idea na magbenta ng plants. But the challenge is paano namin gagawin yon? So we start sa bangketa. So bumili kami ng mga halaman in supplier, direct sa supplier. Actually, we start sa bangketa ng Makati. So sa Makati talaga lumabas si Plants in the City. Sa Makati. Saan sa Makati kayo nagsimula ng negosyo? Sa Washington Street, Villa del Pilar. No, sa Buendia. Yes, Buendia. Yes. Oo. So, ang laki ng shift mo, Nori. Imagine mo, ikaw ay nagbebenta ng POS, OFW ka, and then all of a sudden, bumalik ka ng Pilipinas, pwede ka rin magbenta, no? Magpatuloy-tuloy. Pero, bakit, yun nga, nakakita ka ng isang gold mine, ika nga, no? Sa plants. Ikaw ba talaga ay passionate? Ang nangyari kasi is may ano na kami, may background na kami dito plants eh. So lumaki kami as a farmer, yung family ko. Nagtatanim kami ng kamote, yan, mais, sitaw. So we have background in planting ng mga halaman. So from there, kinonect ko yung experiences namin dati
para makatulong sa negosyo namin. So, if the question naman is shifting from OFW, from selling point of sales, so, ako kasi is, my strength kasi is to sell. Magaling ako magbenta. So, from there, nakita ko yung demand ng halaman dito sa Pilipinas. And then every time kasi nagmi-meeting kami with our previous company, bare lang yung mga kwarto, walang kabay-buhay. So isa pa yon na pumasok sa isip ko, why don't na mag-supply kami ng plants? Yun. So, so from there, nagkaroon din ako ng idea na hindi lang pala retail, kundi pwede ko rin i-supply dito sa mga company. So, from there, nag-start kami na as a retail, small. Bahay-bahay lang. So, from the bahay-bahay, actually kami nag-start ng kami yung nag-pioneer ng shipping ng plants dito sa Pilipinas. So, way back. Yes, nationwide. Siniship nyo. Paano yun? Magandang nakaka-intriga yun. Paano mo ship yung halaman? So, yun na nga. From the bangketa type na nagtitinda kami, we ship on online. So, nagkaroon kami, binuo ko na to yung page namin, and then yung doon na kami nagsesell sa page namin ng mga plants. So, pinasok namin ngayon yung e-commerce. Yung Lazada. So, ang challenge ngayon is paano namin mapapadala ang halaman papunta sa client namin na hindi namamatay. So, doon papasok ang research and development sa part na company namin. So, as a owner, tinesting ko yan. Tinesting namin. We pack 1 to 3 plants, put sa box, 7 days, and then hanapin namin yung mga plants na sturdy, matibay, na kaya umabot hanggang 10 araw na nasa box. And then, boom! Ganun na yung shipping process namin. So, nakilala kami sa Lazada. So, dumami yung followers namin, shipping, and then followers namin sa Facebook. And then doon nagsimula yung big part na naghubog sa amin for the retail industry ng plants in the city. Pero ano ba challenges ng shipping plants via the box? Yun yung pinag-aralan mo siguro, no? The type of plants will survive. Gaano katagal yung test mo? 10 days? Before kasi, sir, hindi ganito kabilis yung delivery. Ngayon, 1 to 2 days, dito na yung items mo. But before, inaabot ng 7 days, 5 to 7 days bago makaabot sa kliyente. Mabilis na yung 5 days na yan. And then, ang challenges dyan, one is mag-spill yung lupa dun from the plants. Tapos tumulo yung tubig pag may mga excess water. And then, the biggest challenges is paano ma-ship yung plant na from the picture, kung ano yung nasa picture, isi-ship mo papunta sa kliyente mo na ganun pa rin yung itsura. Yun yung biggest challenge. Talagang malaking challenge yan, ha? In other words, what you see in the picture is what you will get, di ba? Yes. Doon kami nakilala. Kasi isipan yan na Nori, ha? Yung ginawa mo. Oo. Basically, doon kami, Anong ginawa mo ngayon? Knowing the pain point. Sabi nga natin, pain point yun, eh. Okay, paano mo na-solve yun? Na-solve ko yun by doing, nag-research ako how to ship plants dito. Yung napagkunan ko na idea is outside the Philippines, yung nag-ship ng plants internationally. Paano ba nila siniship yung halaman? Internationally, they use carton na may cover, but hindi siya available masyado dito sa atin, and then malaki yung cost.
doon tayo magkakaroon ng problema. Ang laki ng cost. So, as a Filipino, nag-come up ako ng idea na paano natin ito gawan ng paraan. So, we use yung recycled newspaper to cover the plants. Para hindi mag-spoil yung soil. And then, put sa plastic, tape, and then, put a double adhesive tape para hindi siya gumalaw. So, kahit 10 days siya doon, kahit itapon mo pa siya, pagdating sa'yo, intact pa rin yan, nakabalot, nakadikit. Wow. Yun. Wow. Teka, Tested na yan. Medyo naglararo na isip siguro ng mga ating mga viewers. Nilagay niya gano'n, tapos tinapon niya kahit intact pa rin. Para bang, wow, pala isipan. But anyway, maganda yan. Magandang pala isipan yung ginawa mo. No? You became innovative. Dahil karamihan kasi, pag nagsabi, ay gusto ko ng halaman, kaya alam, mamamatay yan, paano badalin? Di ba yung question yun? Paano dadalin? Pero ikaw nakagawa ng isang solution na nakaangat sa iyong pangalan. Di ba? You're the one that can be credited. Di ba? But anyway, let's move forward to another one. Ikaw ba ay nagko-cultivate ng mga halaman? Kagaya ng mga kuran mo, yung mga stocks mo diyan ngayon, yan ay hindi ho yan green wall ha. Hindi ho yan wallpaper. Pakita mo nga na tunay yan. Paghahawakan mo nga ang mga halaman mo diyan, yung mga halaman na hindi yan. Yan ha, tunay ho yan, hindi ho wallpaper. Tunay yan. Tunay yan. Okay. So, para bang nagkaroon ka ngayon ng scientific reason how to make the plants healthy, di ba? Isa sa mga core strength mo, di ba, Nori? Yes, sir. Nagiging healthy ang halaman, di ba? So yung isang curious ako, nung nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? Diyan nagsulputan yung mga plantita. Kumusta ang negosyo nun, Nori? During the surge ng mga nag-aalaga ng halaman. Ano experience mo? Recall mo doon? Ganito kasi yan. Nung pandemic, grabe yung bumili ng halaman. Grabe yung nagkaroon sila ng surge for the plants. So nakita rin nila yung importance ng plants dito sa atin, dito sa Pilipinas. So from there, napakaraming nagtinda ng halaman. Hindi ko mabilang. So ang nangyari, yung retail industry na-saturate siya. And then, ang malala pa dito is yung mga pumasok na seller is hindi nila pinag-aralan how to ship plants from one another to kabila. So, ang nangyayari, namamatay. Ngayon, so sa dami ng namatayan ng halaman, nagkaroon ng bad reviews yung mga seller from other location. Like us, na from Manila, send namin dun sa Mindanao. So, ang nangyari, yan. So, continuous pa rin ang retail. And then, after a year, bumaba na yung demand ng plant. Kasi gawa nga nung ang dami na nagtitinda, supply and demand. And then, bumalik na rin yung tao sa opisina. Pero sa part namin, as we see the importance of plants dito sa atin, we pivot nag-shift kami from the retail industry to service. So dito pumapasok yung mission namin na we connect yung nature o yung mga halaman papunta sa iyo. In terms of supplying plants, we care. O pwede rin may plants na kayo and then we care. And then, i-rent nyo sa amin yung plants, and then we care. So, wala kayong iisipin, wala kayong gagawin, kami nang bahala sa mga halaman ninyo. And then, from there, nakita namin na nagiging productive
nagiging productive ang mga tao within the area kasi may mga green silang nakikita. Tama, tama. Hindi Alam lang, mo, hindi lang maganda yung punto mo, Nori, no? Para man sinabi mo, okay, mga call centers, di ba? Naka-aircon Yes. yan, you're facing a bank wall, you're in a cubicle, or ikaw yung boss, okay? Naglagay ka ng halaman, pero hindi naman naalagaan ng probably ng sekretarya mo, dahil, I mean, is it, no? Hindi naman nila trabaho yan, pero you saw the advantage of having greenery in the office. Hindi artificial. Di ba? Yes. Hindi artificial. Madaling artificial. Sabi mo, anything green, pwede ka naman bumili dyan, di ba? Green. Ay, artificial naman. Okay? Pero I think the other advantage that you presented the market is, you're saying, leave the worry to us. Di ba? Sa plants in the city PH. Ganon. I think ang naging, kasi nga, sa dami ng mga bad reviews, dahil medyo na-dilute yung market, yung mga nagbibenta ng mga plants, ayoko na dyan, ayoko na. So, one mistake is a mistake of all. Di ba? Yes. Pero ikaw, the entrepreneurial in you is nag-send ka. Hindi kayo nagpakalunod kasama-sama lahat kayo, but nag-isip ka ng service. So ano response ng tao nung ikaw yung nag-offer ng ganun? Na leave the worry to us, kami yung mag-aalaga, ganun. Ano nangyari? Anong results? Magandang result. Basically nag-start kami sa isa and then continuous na yung business with the service. Kasi ang kagandahan kasi doon, kahit meron silang janitor na pwedeng mag-take care ng plants nila, pero namamatay. But, if you hire us to maintain your plants, worry no more. Kasi kahit mamatay yan, wala kayong babayaran, papalitan namin ng bago, and then lahat ng services, lahat ng cleaning, fertilizers, and then weekly, napupunta yung tao namin to clean, and then get pest dun sa mga plants ninyo, kami nagagawa. So, yung response ng market, maganda. So, more on call centers, more on big corporations ang kumukuha nun. And then, the idea is, they want to make greenery yung office nila. Kasi nagbibigay siya hindi lang siya nagbibigay ng air purifier, but ginagawa niya na productive yung mga employees nila. So hindi lang aesthetic ang sinasabi, nag-uusapan natin, hindi lang beauty, but more on having the real exchange of air. At the same time, let's face it, everybody's talking about green environment, di ba? Environment. So yes. I'm sure marami akong nakita mga offices halos parang garden ata yung kanilang lobby, no? May nakita akong gano'n, no? Parang lobby. Tsaka it creates a sort of like an atmosphere where even customers who go to that office or employees who go feel relaxed, di ba? Yes. Kaya lang, ang sinasabi na iba, naku, ang hirap niyan. Kasi sino mag-aalaga? Di ba, totoo ba yun sinasabi nila? Pag wala ka raw green thumb o mainit yung kamay mo, mamamatay yung mga halaman? For us, for plants in the city, kailangan mo lang ng proper knowledge and then proper na knowledge to how to take care what plants do you have. Kailangan, iba-iba kasi yun Iba yung care dito sa plants na to, iba yung care dito sa plants na to. So, iba rin yung care kung ilalagay mo siya sa loob, iba rin yung care kung ilalagay mo siya sa labas. So, doon pumapasok yung tinatawag natin na kailangan may idea ka kung gusto mo talaga mag-alaga ng halaman. Hindi yung may group. Pakita mo sa amin sa likod mo, ano ba yung mga plants na pwedeng bagay sa indoor, outdoor, yan. Medyo walk us through. Alam mo naman, give us a 101, plant in the city 101, yan.
So, ito is Aglonema plants. So, basically, it's a sturdy plants. Pwede ito sa loob, pwede ito sa labas. But nagkakaroon lang to ng kung paano siya diligan. Kung sa loob, once a week, pwede sa kanya. Kung sa labas, kailangan niyang diligan ng 2 times a week kung expose siya sa sun. But itong isa naman, itong snake plant, ito ang pinaka maganda. Basic siya dito sa atin, sinasabi ng iba, tinatabas lang siya sa daan-daan, but malaki yung tulong niya. It will help clean the air inside your home or office. So, ito yung pinaka magandang plants na meron kayo sa bahay. So, ang take care naman nito, yung guide niya, kung nasa loob siya, kahit once a month, kailangan mo siyang diligan. Once a month? Yes. Paano? Di ba matutuyo yun? No. Kasi ito, mas gusto niya tuyo siya. Nag-strive siya pag tuyo siya. Doon papasok yung knowledge natin. Kasi usually, na-encounter ko pag nag-meeting ako with sa office ng mga client, napapatayan pa sila ng snake plants na pinakamatibay na plants dito. So, what they do is water them every day. Tunaw talaga yon, sabi ko. Kasi matutunaw siya, lunod siya sa tubig. So, hindi mo nilalabas. Oo. Hindi kami pumapasok. Doon namin sinusolve yung pain points nila. So, kami na bahala dyan. Kasi may knowledge kami. Give us how to take care. Kami na bahala dyan. And then, go. Diretso na. Doon kami pumapasok. I think basically, tarang teamwork kayo na may-ari ng opisina, may negosyo. You create a very positive environment. Diba? There's a positive yung aura, yung sinasabi nga natin, aura, hindi ba? Yun ang ano doon. So, dami mong halaman dyan. Ano yung mga halaman mo nandyan sa may kalikuran mo, Nori? Para bang nakakatuwa kasi kung ganyan ang environment, nakaka-inspire, di ba? Nakaka-inspire, diba? Para bang you're not left in a four-corner wall, plain wall, pero may mga iba-iba, di ba? So, yun. So, yung how is the environment now? Anong challenges ngayon ng environment sa inyo, sa negosyo mo, sa plant in the city, Nori? Ano mga challenges ang na-feel mo ngayon sa negosyo nyo? Yeah, like, yung mga challenge. May effect ba tayo niyan? Again, sir, sorry? Global warming, di ba? Meron tayong global warming ngayon, di ba? Ito ba affected ang negosyo mo sa global warming? Actually, sir, hindi siya maapektuhan eh. Kasi ang nature, ang industry ng nature is hindi basta-basta naapektuhan kung ano-anong mga challenges sa business industry. So, yung pinaka-challenge as of today is how to give idea or spread the idea of having plants in their offices. Mag-spread ng awareness. Yun yung pinaka-challenge natin ngayon. Kasi na-solve na namin how to take care of them inside or outside the offices. Yung challenge ngayon na sinusolve namin, how to spread the awareness that these plants can help them for their offices, for their corporation. Yun yung wino-work out ko as of now. Wow. O yan, mga kaibigan, napapakinggan nyo na, napapanood nyo ang ating expert na siya po probably ang plantito na talagang plantito. Di ba? Yung kumbaga, die hard plantito. But, so ngayon ba ang marami pa rin mga plantito, plantita, nakikita mo yung mga hobbies, mga ganun pa rin? Marami ka pang nakikita? Ang nakikita ko, yes, meron. Ito yung mga before pandemic is plantito, plantita na.
yung mga before pandemic nag-aalaga na, yun yung mga natira. Yung mga nag-shift during pandemic is ano lang yon, pang-kill ng boredom. At least siguro 25% sa kanila nagstay dito sa industry na to o nagstay sa pag-aalaga, but mostly sa kanila is nawala na. Dahil pinabayaan na nila yung halaman nila, and then natuyo na lang dyan sa likod. Yeah. Pero ano, Nori, ang ano mo, let's face it, no? Kumbaga, real talk, marami mga nakatira na ating mga kaibigan nasa condominium na high-rise. Probably 50 square meter, 80 square meter. Sa tingin mo ba, with their busy schedule, how can they really become, engage in having plans? Like for example, kung ako yung nakatira sa isang condominium at gusto ko ngayon magkaroon ng mga plants, what can Nori advise me na maging practical, na gusto ko naman magkaroon ng green na sinasabi ni Nori, gusto kong subukan. At ayoko nang masyado mag-worry. Kasi nga, marami tayong worries ngayon. Sa negosyo, di ba? But how can Nori now help? Actually, sir, we have a solution na yan. We have a plant that suits yung mga nakatira sa condominium. It's either floor plants, medium floor plants, and small floor plants. So, yung dilig process naman nun is not araw-araw. It's a weekly basis. Kasi once a week, meron naman silang day off. They can take care of their plants once a week. Yon. Minsan nga, once a month, pag gusto nila, wala talaga silang time. Before sila bumili sa amin, magkakaroon muna kami ng consultation. Kung ano ang gusto nila, paano, anong oras ang kayang ibigay nila. Kasi we don't give plants yung benta-benta lang, no. Kailangan alam namin kung ano ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Kasi pag binenta namin siya, mabilis lang 'yan eh. Bilis lang namin magbenta. But our mission is yun, connecting nature to you. So, from there, kailangan namin kayong tulungan. Ano ba ang oras na may bibigay niyo sa bibili ng halaman? Anong space meron kayo dyan? At anong environment, anong klaseng light ang meron kayo dyan? From there, saka kami mag-offer ng halaman. Wow. So, hindi pwede na... Ang ganda yun, yung sinabi mo. Kasi hindi lang yung gusto ko ng ganitong halaman, yung naman pala ay di ba? Or yung condition. Like for example, yung afternoon sun ay diretso ang tama sa living room. Yung halaman yun na hindi pwede pang afternoon sun. Di ba? So, ang ganda lang you're getting the expertise and yet you're providing a solution to people. Hindi ba? Ang ganda, maganda. So, Nori, eto, siguro, bago tayo magtapos, siguro, paano ka ba nila makukontak? Yan, I'm sure marami nangangatian ng kamay dyan at gusto nilang malaman saan ba kukontakin itong si Plant in the City Guru. Okay? So, ikaw na yung master ng mga plants. Okay? Tsaka maganda Plants in the City PH, Kumbaga, yes. Mismo. Hindi tayo nasa bukid. Okay? Yes. Sorry. Basically, we are present in all social media accounts. Facebook, Instagram, YouTube. Just type in Google Plants in the City PH. Or active din kami in Viber with Plants in the City PH. Basta, i-search nyo lang kami sa all social media engines. Lalabas kami. So, yun. Kasi kaya, pag may problema kayo sa halaman, search nyo lang yung problema sa halaman, lalabas kami. For sure yan. So, yan mamaya yan, magkakaroon na ng television show yan si Nori at magkakaroon na ng talk show. Halaman, okay? Pangkalusugan, hindi ba? Yung mga ganun yan, kailangan naman natin it's not something that we live in a jungle, concrete jungle, di ba? Yung bang, minsan nasa concrete jungle tayo, no?
tapos yung init, naka-aircon ka, yung init at lahat, the global warming ang nandito. Siguro it's really a solution in high time now that, you know, your advocacy of greenery and using plants as a way to solve, no, to help solve the global warming. Kasi kailangan yan eh, di ba? Yes, malaki ang tulong ng halaman. Oo. Marami ako nakikita, nagtatanim nga sa bubong nila, di ba, ng mga vegetables, di ba? Ito naman, vegetables. May nakita rin ako dito sa Makati, parang yung mga vacant space kino-convert ngayon into vegetation. Even in BGC, may nakita na akong ganyan, no? So I think gradually ang mga tao ngayon ay hindi lang panghalaman na but you know, relevance in helping the society, di ba? Kailangan natin magtulungan for the next generation naman to enjoy, di ba? Yes. Pero sa tingin mo ba mga young people ngayon ay really focused now, or do they really love to be into the plants? Marami na ba nag-aalaga mga kabataan ngayon ng halaman? Actually, sir, kailangan lang nila ng awareness eh. Kailangan lang i-transfer yung awareness ng how to do the proper care of the plants para magkaroon sila ng continuous na pag-aalaga ng halaman nila. Kasi nakikita ko sa mga kabataan, gusto nila yung halaman, gusto nila mag-plants, gusto nila mag-alaga, but the problem is hindi sila marunong. So, yun yung isosolve uli natin, spread the awareness, how to take care, what plant, what the area of the plant, at paano ito mag-strive. Yun yung isosolve natin for the next coming years. Oo, sa tingin mo ba kailangan natin siguro mga teachers, no? Sa mga eskwela as early as, you know, the elementary pupils, no? They should be inculcated already the value of plants, di ba? Anong tingin mo? Yes po. Kailangan natin i-connect yung nature o yung halaga ng halaman as early as yung nag-aaral pa lang tayo. Kasi doon tayo na hinuhubog yung yung kamalayan, yung utak natin. So from there, magkakaroon tayo ng awareness na yung plants nakakatulong to para ma-sustain yung environment natin. So habang lumalaki sila, nagkakaroon na sila ng awareness na sige, mag-aalaga ako nito, hindi ko to pababayaan. Paano ba to gagawin? Yun. So early as elementary, kailangan meron na. Dapat meron tayong mga educators na who really look at plants. Kasi alam ko nung araw, nakikita ko yan sa mga ating mga public school. Di ba meron silang garden sessions. Nagtatanim yan ng pechay, nagtatanim yan mga gulay. May mga gardening ang tawag. Nabutan ko yun. Alam ko doon sa amin, dyan sa Quezon City, nakikita ko yung aming public school nakikita. Maganda kasi ang mga nag-harvest, mga estudyante, binibenta nila sa mga magulang nila, kumikita, di ba? Oo. Nagagamit yung vacant property, at the same time, nagkakaroon ng cultivation ng values sa mga bata. So I think that's one challenge na instead of them being into computers the whole day in, day out, magkaroon naman siguro ng physical na about plants, di ba? Tsaka naarawan yung mga kabataan, di ba? Yung hindi na natin sa loob at hindi na maarawan o masilayan ng nilang pagkatao, di ba? So, anyway. Hindi sila lumalabas. Hindi na lumalabas. So anyway, it's really a fun talking to you, Nori, and really I hope to see Plants in the City PH, leading the advocacy. Lalong-lalo na yung mga condominiums, lalong-lalo na dyan sa mga ating mga opisina, kahit factory nga, pwede ka rin maglagay ng halaman di ba? Hindi naman necessarily opisina lang na wala namang, right? I'm sure like factory, no? Meron kang factory ng mga damit. Pwede naman maglagay ng halaman, di ba? Para bang break the monotony, di ba? Lahat po ng location pwede nating lagyan ng halaman. It will depends na lang sa size ano yung ilalagay natin.
So, dun pa rin papasok yung expertise namin. Any industry, pwede. Galing, galing. So really, I'm really happy you're advocating this. And then, Chiplans in the City, 8 years na, still going strong. Okay? Yes? And keep up that good work. Okay? You're doing Mother Nature a big favor. Di ba, Nori? Yan ang importante. Yes. Okay? So again, maraming salamat, Nori, at mabuhay ka at keep up that planting. All right? Okay. Thank you. Bye. Happy planting.